natin na itong mga pagkatalo ng mga kumontra sa mga Duterte, eh, isang sinyalis yun na sa 2028 elections, yung mga taong kumokontra hanggang ngayon, palagay ko, ganun din ang kanilang mangyayari. Ganun din ang mangyayari sa kanila. Kaya nga yung sa impeachment, di ba? Nakikita mo sa impeachment, yung mga senador naglalaro. Kaya tinitingnan nila ang ihip ng hangin. Kaya naroon yung pinadismiss, pero binabalik. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Pero nakikita nila ang politika talaga. Kitang-kita mo ang politika. Meron ba siyang karanasan tungkol sa mga kaso? Meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas sapagkat ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tebes, Kibuloy, at yung yung kay Presidente Duterte. Nakita ron na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Kailangan ang ombudsman niya kagaya ni Sammy Martires na hindi mo mabibili, hindi mo pag-iusapan, hindi mo matatakot. Kung anong batas, yun ang batas. Pati nga yung mga kilalang malapit kay Presidente Duterte, pina-arrest niya, tinanggal niya, at yung mga detractors naman ni Duterte, dinidismiss niyang kaso. Kung mga kailangan, batay sa ebidensya. Pero itong ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Presidential elections. Gaya na sinabi natin sa column, yung resulta nung nakaraang halalan ay advanced showing na yun kung anong mangyayari sa kanila. At nakita naman natin kung paano lumagapa, nakakayang lagapa ang mga kandidato ng alyansa. Pati na yung mga lantarang pumontra sa mga Duterte ay nagbagsakan lahat. Ang nakaligtas lang yung mga hindi lantad, hindi alam na tao. Kahit yung mga pumirma sa impeachment, maraming hindi alam, kaya marami rin nakapasa sa halala. Pero yung mga talaga, yung sa Quadcom, yung mga talagang lantara na kumukontra at binihiya, sinisira, nilalapastangan ang karapatan ng mga Duterte, talagang binigyan ng kaparusahan. Nakita naman natin. Diba? Yung binanggit ko dyan, yung mga pangalan ng mga nag-traidor at yung mga nanahimik, mga supporters, mga dating mga akala mo mga dyed in the wool ng mga Duterte, pero nung palit ng administrasyon, wala, nagbago na lahat. At pati na yung mga dati rin mga supporters, mga malalapit, tumahimik. O kaya pinarusahan sila. O kaya nakita mo kung paano. Kaya nakikita natin na itong mga pagkatalo ng mga kumontra sa mga Duterte, isang sinyalis yun na sa 2028 elections, yung mga taong kumokontra hanggang ngayon, palagay ko, ganun din ang kanilang mangyayari. Ganun din ang mangyayari sa kanila. Kaya nga yung sa impeachment, di ba? Nakikita mo sa impeachment, yung mga senador naglalaro. Kaya tinitingnan nila ang ihip ng hangin. Kaya naroon yung pinadismiss, pero binabalik. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Pero nakikita nila ang politika talaga. Kitang-kita mo ang politika. Pero sabi nga natin sa column, kailangan ang administrasyon makita nila na masyado ng klaro yung handwriting on the wall. Nakikita na lahat May lahat ng ebidensya na. Kaya dapat gumawa na sila ng kaparaanan na bigyang katugunan ang matagal ng suliranin ng kahirapan, ng katiwalian, ng kriminalidad, lahat ng mga pangunahing suliranin na hindi nabibigyang katugunan sapagkat
ang focus nila, concentration nila ay ang 2028 at gusto talaga nilang tanggalin sa pagkakandidato itong si Inday Sara. At gusto rin nilang patahimikin itong si Presidente Duterte sapagkat siya pinakamalakas na influencer pagdating sa 2028. Well, kung titingnan mo ako sa isayan ng ating bansa, parang politicians never learn the lessons na nakakuha nila. Ouch! Kaya hindi ako magtataka na pa rin nila, kita mo yung sa House of Representatives, ang pinaka-unpopular na speaker sa kasaysayan ng House of Representatives ay itong present o yung nakaupong dati, si Martin. Pero kita mo yung support niya, nasa ilan ba? 200 plus ang boboto ulit sa kanya. Kumbaga, papanatilihin nila. Parang they will be pushing to the limits yung pasensya ng taong bayan. Susubukan pa rin nila. Ewan ko itong si Presidente Marcos Jr. Kung nakita niya na ang mga, sabi ko nga, yung mga araw nila ay bilang na. Sana, alam mo ba, ang hindi alam ni Presidente Marcos, for the leaders of the world na mabigyan ng enlightenment. Kasi kagaya yung nangyayari sa mga digmaan niya. Isang tao lang ang nagdi-decide yan. Isang tao lang sa isang bansa. At sa kabila, sisirain ng buong mundo sa desisyon nila. Ganon din dito sa Pilipinas. Isang tao lamang ang nagdi-desisyon kung magkakaroon tayo ng development o isa na namang political upheaval. Kaya gusto ko mabigyan ng mga biyaya ng dakilang may kapal. Ang mga namumuno sa atin na kung maaari magbago na po kayo, huwag na po natin ulitin ang kasaysayan na palagi tayong nagpapalit ng pamahalaan na hindi pa natatapos ang termino. Teresa, ano yung anong na-foresee mo sa magiging, sa opening ng Congress? Kasi may last 3 years na lang ang Marcos administration. Bumaba ang kanyang trust and approval ratings, ano? Sa tingin mo, Teresa, lame duck na ba si BBM? And then, yung mga tao sa Senate and Congress, kanya-kanya na sila ng trabaho na gagawin nila to prepare for the 2028 elections. Yung preparasyon sa 2020, di ba, inumpisa na nila noon pa. Nasa kalagitnaan na nga sila. Pero mukhang hindi naman sila natututo. Hindi nila na-anticipate yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Hindi ba? Kaya nagkaroon ng ganong kalaking boto yung mga hindi kilalang kumandidato sa Senado dahil sa ginawa nilang pag-aresto kay Presidente Duterte. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi ganon kalaki ang mga nakuha nila. Siguradong baka ang nanalo doon, karamihan, puro alyansa. Pero dahil nga yung taong bayan nakita na ang programa ng paghihiganti, programa ng pag-usig ng wala namang batayan, binigyan sila ng kaparusahan na karapat-dapat lamang. Unang-una, kasi yung sinasabing 20 pesos per kilo ng bigas, alakip butas lang yun. Nakabiguan ng kanyang pangako, ng kanyang promesa na bababa ang presyo ng bigas. Paano bababa yan? Wala na tayong ginawa kundi mag-angkat. Yung mga pangunahing problema ng mga magsasaka para magkaroon ng rice sufficiency production ay hindi naman nagagawa. Kaya ginagawa ngayon ng administrasyon, binibili na lang sa, umaga, palugi ang bili nila para mabigyan nila yung 20. Pero saan pagaling yun? Di ba tayo rin na nagbabayad, yung taxpayer. Ang dapat na ginawa niya dahil nangako siya na magkaroon ng pagbagsak ng presyo, babagsak lang yan kasi kung yung supply mo ng bigas ay sapat
doon sa pangangailangan ng mga consumers. Dahil pag kulang, talagang babagsak ang presyo. Kaya ayan, ang katay ng angkat, ang nakikinabang yung mga importers. Kawawa ang mga magsasaka natin. Kaya hindi ba sabi ko, yan dapat yung si Francis Laurel. Kaya hindi ko maintindihan, ba't di niya patanggalin yan? Yan pa ang problema ng administrasyon. No? Yung tanong mo kanina, sa tingin mo kaya, sa 3 taon, gagawin pa nila yung mga pagkakamali. Gaya na sinabi ko, kung wala ka, sabi ko, tingnan mo yung problema natin sa economy, di ba? Dapat yung economic team, ang pinalitan niya, pero yun ang una niyang ginawa, pinanatili niya. Ibig sabihin, hindi natututo. Ganun pa rin. Kasi, remains na talagang marami ang mahihirap, marami ang trabaho, marami ang hanap buhay. Kaya talagang maraming magugutom. Saka alam mo yung 20 pesos na binibigay sa di umanong piling sector, di ka pa nakakasiguro dyan. Kasi mukhang palakasan pa rin yan. Yung mga malalakas sa namumuno sa mga LGUs. Mukhang piling-pili din ang mga nakikinabang niya sapagkat marami tayo nakakausap na hindi naman sila nakakabili ng 20 pesos ang bigas per kilo. Hindi naman, hanggat hindi ka na-appoint, yung Secretary of Justice, it will remain as such. Kasama ba ang Justice Secretary sa JBC, Attorney Sa? Hindi ba? Member ng JBC. Hindi ni siyempre, i-recuse niya sarili doon. Bumot yan. Parang ex-officio, di ba? Sa JBC ang Justice Secretary. O hindi ba? Pero alam mo, ang pinag-uusapan niyan qualified ba siya? Is he? Is he? Kung pagdating sa sinasabi, abogado ba siya? Fine. Meron ba siyang karanasan? Tungkol sa mga kaso, meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas sapagkat ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tebes, Kibuloy, at yung lately, yung Ko, Presidente Duterte, nakita ro na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Kailangan ng ombudsman niya, kagaya ni Sammy Martires na hindi mo mabibili, hindi mo pag-iusapan, hindi mo matatakot. Kung anong batas, yun ang batas. Pati nga yung mga kilalang malapit kay Presidente Duterte, pina-arrest niya, tinanggal niya, at yung mga detractors naman ni Duterte, dinidismiss niyang kaso. Kung mga kailangan, batay sa ebidensya. Pero itong ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan, talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Thank you very much, Attorney Sal. Pero yun nga, Attorney Sal, no? Akala ko sasabihin mo, di ba inisa-isa may requirement, abogado ba siya? May karanasan ba siya? Akala ko isusunod, may kaso ba siya sa ombudsman? Pag ikaw ba may kaso, Attorney Sal, and you want to be nominated, hindi ka ba ma-disqualify? Kasi yung kaso, the constitutional presumption of innocence applies doon sa mga aplikante. It would be unfair na may kaso ka, dahil lang may kaso ka, pending pa naman ang kaso, hindi pa nga alam kung guilty ka o hindi, hindi disqualify ka na. Kaya pa pwede siyang manominate. Pero nasa presidente na yan. Pag yan in-appoint niya, may problemang malaki. Ibig sabihin, talagang gusto niya yung taong naririyan. Kasi alam mo, 6-year term yan. Ha? May constitutional term yan eh. Pag yan naipasok mo, sigurado. Pag dinimanda mo yung mga nakaupo ngayon, wala. Katakot-takot na dismissal ang mangyayari dyan. Nagkakampi. Kailangan gusto mong gambling. For as long as it is not declared illegal under the law, talagang marami pa ang sasama dyan. Kasi madali ang pera.
Alam mo, sugal, madali ang pera, madali rin wala. Yan ang problema. Kaya kailangan magkaroon talaga ng ano ba talaga tayo? Tayo ba payag sa online gambling o hindi? Pag hindi ka payag, hindi deklara mo ng illegal, o payag ka naman, i-regulate po. Hindi po pwede na yung kung hindi illegal yan, yung mga nagpo-promote, nag-advertise, bakit mo naman hindi demanda? Hindi naman illegal yung pinopromote nila. Sa tingin mo, Teresa, the government should step in para pag-regulate ito. I mean, yung regulation na dapat sobrang istrikto para maiwasan na magkaroon ng mabiktima. O malulong sa sugal yung mga kababayan natin. Dapat from the very beginning, yun ang ginawa nila. Hindi naman nila ginawa. Ganyan naman dito sa ating bansa. Palaging huli na ang lahat pag gumagalaw. Yun. Alam mo yung kay Gretchen Barreto, tinitingnan ko yung basehan ng pagdawit sa kanya. Wala akong makita na sinabi ng whistleblower na maaari mong isama. Kasi wala eh. Yung kanya mga deklarasyon, sabi niya, dahil palagi sila magkasama, alam niya yun. Sus Maria Jose, pwede mo sasabihin mo lang, porket magkasama, alam niya. Lumalabas, wala namang investor lang pala itong si Gretchen Barreto. Hindi naman siya involved sa operasyon. Assuming na totoo sinasabi ng whistleblower na mayroong mga pagpatay at ang nagmamayari niya ng may kinalaman. Kahit yung mga kwento niya, parang wala akong makita, walang paper trail, number one. Walang makita akong testigo na nagko-corroborate ng mga kwento niya. Pangatlo, lumalabas pa, dati pala itong kumandidatong mayor, na ibig sabihin, kailangan ng pera. Pagkatapos, kasama pa ito doon sa unang dinimanda. Nakadimanda pa yan eh. So hindi mo malaman niyo bakit siya nag-whistleblower. Gusto niyang mapagaan ang kaso niya o gusto niyang mawala sa kaso. Kaya siya nagkakaganyan ngayon. Kaya ang payo natin sa DOJ, nag-uumpisa na naman kasi si DOJ Secretary na yung mga salita niya parang inuhusgahan niya na kagad eh. Naniniwala kagad siya. Hindi pa nga sinumpa ang salaysay yung mga aligasyon. Wala pang sinusumite na affidavit complaint. Wala pang affidavit eh. Puro lang pa-interview sa TV. Ang nakikita ko, parang sinisiraan ng sinisiraan. Yang si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Wala na eh. Walang basing nakikita kong konkreto. Kaya dapat ang DOJ, tahimik, mag-imbestiga na lang kayo. Saka kailangan meron kayong talagang sinumpaang saraysay ng isang nag-aakusa na ang isang tao ay gumawa ng krimen. Hindi ko pwede yung mga salita, mga himig, parang naniniwala ka na kagad. Kaya ang tao, tingnan mo, yung mga biktima, paniwala na sila on the basis of the allegation of that whistleblower. Plus, parang binabalidate pa nitong Secretary of Justice. Yan ang problema. Hindi na dapat that goes without saying, dapat talaga yung lahat ng empleyado hindi masungit. Dahil sinisweldoan sila ng taong bayan, serbisyo. Kung empleyado sila ng taong bayan, kaya sa kanila. Kaya dapat sila ay ang pagkalinga doon sa mga boss gabay ng sahod nila. Ano po yung tingin ninyo dun sa rason bakit hindi pa nakapag-oath si former President Rodrigo Duterte kahit na at one point sabi naman ni VP Sara na VP Sara was in The Hague naman. Pwede ba yung Attorney Sal mag-sworn in na outside of the country at pwedeng si VP Sara yung kay VP Sara siya yes? Yung DILG dapat ang mag-discount. Kasi DILG under local governments yan. So it should decide kung po pwedeng oath-taking si Presidente Duterte doon sa kulungan. Aha. Pero may process yan.
alam kung bakit hindi sila gumagana. But pwede yan, Attorney Sal, given the circumstance na meron nga si former President. Kaya, kasi gusto nila personal, hindi pa pwedeng virtual, personal na pag-taking. Sama naman yung Patrotini, how can a mayor fight criminality effectively if he or she has only supervisory function over the local police? Okay na na? Okay na mayor pa. How can a mayor fight criminality effectively if he or she has only supervisory function over the local police po? Bakit naman naging matagumpay si President Duterte na alkalde siya? Ganon din si Mayor Inday Sara sa Davao. At sa mga ibang mayor, nasa ano yan? Nasa galing ng alkalde yan. Sa political will yan, Attorney Sal, no? From Maria, sabi niya, basta ako, attorney, hindi na ako magulat kung gigising na lang tayo na si Boying Rimulya na ang magiging ombudsman. Si Tory nga, naging chief PNP. Siya pa kaya? Of course, under Marcos Jr. administration, anything is possible. Ha, ha, ha. May sarcasm, Attorney Sal. Doon sa anything is possible. Kaya, Attorney Sal, magugulat ka pa ba? Wala naman nakakagulat na sa administrasyon, no? Maraming salamat, Attorney Sal, for your time. Of course, Attorney Sal, kasi natutuwa yung mga kababayan natin, Attorney Sal, dito sa ating programa kasi lumalalim daw yung pagkakaintindi nila sa mga maraming issue na talaga namang very relevant sa buhay ng mga kababayan natin at malapit sa kanilang bituka. Today ay Lunes, Attorney Sal. Ano bang maibibigay mong payo sa ating mga kababayan sa mga hamon na kanilang haharapin ngayong linggo? Ganun pa rin, maging mapanuri at pag nakasuri na kayo, magpahayag kayo ng inyong damdamin. Punta kayo sa kalsada, pero mapayapa lang. Kahapon nga, kausap ko yung isang DDS. Sabi ko, wala ba kayo? Lumabas kami. Di ba kayo nag-organisa? O ito, magandang balita. Sabi ko ng grupo, meron daw silang pinaplanong isagawang malakihang SONA. SONA, yung tunay na SONA. SONA at saka sana. Sana raw. Ano yung sana? Kung yung SONA, State of the Nation, ano yung sana? Yung sana, ganito ang mangyari. Sana, ganito. Ngayon, gagawin daw nila, kasi ang SONA sa 28, di ba? July 28. 2 days before, ibig sabihin, sa 26, July 26, kaya pinaghahandaan na nila kung ano daw, ang hinahanap daw nila yung venue kasi tag-ulan eh. Baka mabasa nga naman pag mag-gather ng malaking tao. Sabi ko, doon kayo sa Amoranto Stadium. Pakiusapan niyo si Mayor Belmonte. Pwede naman gamitin yun kahit anong grupo.